katabi mo. Birthday. Yung walang katabi. Tingin na lang sa mga kayo. Okay, so ang aking ibabahagi sa inyo ngayon, I entitled it, The Christians' Godly Relationships. Inuulit ko, The Christians' Godly Relationships. And alam ko po, nakailang prayers na po tayo. Nais ko muna magsitayo kayong lahat. Tayo muna ay manalangin kahit sandali mga kapatid. Panginoon Diyos, Banal na Ama, maraming salamat po sa isang pagkakataon na naman na kami po ay iyong ginising sa umaga. At gamitin mo po ako, itago mo po ako sa iyong likuran upang iyong mga salita ang kanilang mapakinggan, ang kanilang makita, Panginoong Diyos. Salamat po muli, Panginoon, sa pagmamahal sa bawat isa sa amin, patuloy na pag-ingat sa bawat isa sa amin. Nawa, sa mga sandaling ito, pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa, upang iyong mga salita ay dumaloy dito ng maayos, Panginoon Diyos. At lahat ng ito, idinadalangin namin sa iyong buntong na anak namin, Panginoon, at tanging tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kaya inuulit ko, ang aking babahagi sa inyo ngayon is the Christians' godly relationships. And let me read to you Ephesians chapter 5, verses 22 to 33, and Ephesians chapter 6, verses 1 to 9. Pero ang babasahin ko lang is Ephesians chapter 5, verses 22 to 33, kasi napakahaba ng ating scriptures. Di ba, madadaanan naman natin habang pag-uusapan natin yung ating paksa ngayon. Okay, sabi dito, Ephesians chapter 5, verses 22 to 33, it says, Wives, submit yourselves to your own husbands. Pasensya sa mga walang husband, pero merong mga relationships dito na hindi para sa husband and wives lang. Okay? Inulit ko, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body, just as Christ does the church. For we are the members of his body. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. This is a profound mystery, but I am thinking about Christ and the church. However, each one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. The importance of this subject or the importance of this letter ay patungkol sa mga relasyon na dapat nag-i-exist o umiiral between Christian husbands and wives, between parents and children, and between masters and servants. At dito sa ating scriptures ay inilalarawan ang nilalayon ng Diyos sa mga Kristiyano doon sa kanilang magiging tahanan. Dahil ang magandang relasyon ay dapat nagmumula sa loob ng tahanan mismo. Amen? Amen. At kung maganda, maayos at sayang relasyon sa loob ng isang tahanan, ay malaya ang Diyos na kumilos dito at ito'y mas lalo niyang pagpapalain. Kaya wala nang mas gaganda pa dito sa mundo pagdating sa maayos, nagkakaisa, mapagmahal, at masayang tahanan. Amen? Imagine kung ang isang tahanan ay napakagulo. Away dito, away doon, sigawan dito, sigawan doon. Anong mangyayari kung ganun? Paano magkakaroon ng maayos na relasyon
At paano ito pagpapalain ng Diyos kung walang kaayusan? Kung wala ang presensya ng Diyos dito. That is why it is very important na ang Panginoong Hesus ang sentro ng isang tahanan upang magkaroon ng pagmamahalan, pagbibigayan, pagkakaunawaan, kaayusan, pagkakaisa, at kasiyahan ng isang tahanan. Di ba, napakasarap umuwi sa tahanan kapag doon mo talaga nararamdaman yung peace of mind o kadahingahan. Kasi magdamag galing tayo sa work at doon mayroong stresses. The Christian life ay dapat unang ipinapamuhay ng isang Kristiyano at lalong-lalo na i-a-apply niya ito sa loob ng kanyang tahanan. Kung maayos ang ating relasyon sa loob ng tahanan, ay dapat dalhin din naman natin ito sa bawat relasyon ng ating buhay. Okay, mga halimbawa niyan, mga personal relationships with your friends, your churchmates, schoolmates, katulad ng social relationship with your workmates and to other people or to other Christian. Katulad din ng iyong business relationship kung mayroon kang business at marami pang iba. Ngunit, dapat nagmumula ito sa loob ng tahanan mo mismo ang isang maganda at mabuting relasyon. Amen? Amen. Ito ang dapat iwasan. Iwasan yung mapagkunwari. Kunwari maayos sa loob ng tahanan, then paglabas ay iba pala ang ipinapakita sa ibang tao. 1 Timothy chapter 5 verse 4, it says, "But if a widow has children or grandchildren, let them first learn to show godliness to their own household, and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God." Again, the concept of godliness o kabanalan is mentioned in connection with serving others. Ang specific context nito ay patungkol sa mga widows o balok. And the purpose of this is to encourage a family na pangalagaan ang kanilang mga matatanda o elderly upang mapasubalian naman ng mga anak at apo ang ginawang pagpapalaki sa kanila simula sa pagkapanganak hanggang sa paglaki nila. At ayon sa Bible, ang sabi doon, "For this is pleasing in the sight of God." Ano sa Tagalog yun? Sapagkat ito ay nakalulugod sa paningin ng Diyos. Amen? Dapat nagmumula talaga ito sa loob ng isang tahanan. Lalo-lalo na sa mga Kristiyano. Amen? Now, how do you treat your elderly? Grandparents, parents, or guardians mo man yan. Remember, there is no perfect home. Hindi ko sinasabi na walang hindi pagkakaintindihan sa loob ng isang tahanan. Dahil hindi naman lahat ay pare-pareho ng pag-uugali ng mga nasa loob nito. At minsan, dito pa natin ibinubuhos ang ating galit, mga sinasabi na hindi magaganda, o pagpapakita ng mga pag-uugali na hindi maganda. Pero bilang mga Kristiyano, ay dapat nating matutunan ang pagpipigil ng sarili o self-control, lalo na sa loob ng ating tahanan. Amen? Mas magandang panatilihin ang kaayusan at pagmamahalan, at kapag may nasabi at nagawa na hindi maganda, ay mas magandang agapan na agad. Tulad ng paghingi ng sorry or forgiveness at huwag nang uulitin pa. At kung ano man ang nangyayari sa loob ng tahanan na hindi pagkakaintindihan, ay huwag dadalhin sa labas o sa kaninong tao. Mas magandang pag-usapan at ayusin agad-agad para hindi na lumaki o lumala pa ito. Amen? Amen. The greatest testimony na maibibigay natin sa mundo ay ang isang masaya, maayos at mapayapang Kristiyano tahanan. Sa tahanan makikita ang pagkilos ng ating buhay Kristiyano. Iwasan ang maling pagtrato sa mga kasamahan sa loob ng tahanan, lalong-lalo na sa iyong asawa at mga magulang. Then pagdating na sa mga kaibigan, ay parang mas caring and loving ka pa sa kanila. Hindi yan magandang asal at hindi yan mga Kristiyano gawain. Amen? Amen. Ngayon, paano
Kung gayon dapat kumilos ang mga mananampalataya pagdating sa ugnayan o relasyon sa tahanan. Ang sagot ay nasa Ephesians chapter 5 verse 21, tulad ng ating main text. It says, submitting to one another in the fear of God. Sa madaling salita, ang sikreto ng isang masaya at maayos na tahanan ay ang pagpapasakop sa isa't isa ng may takot sa Diyos. Ibig sabihin, laging may kapakumbabaan at hindi mapagmataas. Amen? Iwasan din yung laging pagsasabi ng karapatan ko ito. At yun na ang paninindigan mo at hindi mo na iniisip ang iba. Dapat lang umiiral ang pagmamahalan at konsiderasyon sa iba, including respect and loyalty. Okay, tignan natin ang mga relasyon tulad ng mga nabanggit sa Biblia. Okay, number 1, wives, submit to your husbands. Wives, submit to your husbands. Kaso yung dalawang sister natin ngayon, mga single pa. Mamaya meron pong mga hindi para sa single. Amen? Okay, sabi dito, Ephesians chapter 22, Ephesians chapter 5, verses 22 to 24 and 33, it says, wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Amen. Baka iniisip ng mga kababaihan dito, kaisipan lang yan ng mga lalaki. Take note mga kapatid, these are not man's ideas. They are God's instructions. Hindi ito mga idea o kaisipan o gawa-gawa lamang ng kalalakihan. Ito ay mga tagubilin ng Diyos mismo. Tulad ng sinasabi ng Biblia, ang mga asawang babae ay dapat magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Gaya ng sa Panginoon sa lahat ng bagay. Ang Panginoong Yesus ang ulo ng katawan or the head of the body or the head of the church. At ito ay ang mga mananampalataya kay Kristo kabilang tayo. Yan po ang church. We are the church. And the Lord Jesus cares for the church, provides for it, and protects it. Dapat gawin din ito ng asawang lalaki para sa kanyang asawa. Cares, provides, and protect his wife. Amen? At sa gayon, ang asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang husband bilang kanyang ulo o head. Ito ay hindi isang katanungan tungkol sa superiority ng husband o kalamangan ng asawang lalaki and the inferiority of the wife o kababaan ng asawang babae. Ngunit, sa kanilang posisyon na itinalaga ng Diyos sa kanyang pinakamataas na karunungan sa bawat isa. So, wala tayong magagawa dyan. Diyos ang nagtakda or nagsabi niyan. Mula pa lang sa paglikha, ay ito na ang order o command ng Diyos. Genesis chapter 2 verses 21 to 23, it says, and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which of the Lord God had taken from man, he made into a woman, and he brought her to the man. And Adam said, this is now my bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Kaya ang babae ay kinuha sa tadyang ng lalaki. Ilan ang tadyang na kinuha ng Diyos sa tadyang ni Adan? At ginawang babae? Isa lang. Ano po? Isa lang. Kaya sa aral ng pag-aasawa ay dapat isang tadyang lang. Isang babae o isang asawa lang. Amen? Amen. Hindi dalawa, hindi tatlo, o higit pang tadyang. Ngayon, tignan mo ngayon
katabi mo. Ay, grabe talaga ito. Kung lalaki, Lalaki ka ba? tanungin mo siya kung ilang tadyak ang gusto niya. Ilang tagyak ang gusto mo? Ilang tagyak ang gusto mo? Ilang tagyak? Dagdagan. Aywa. Only one. Only one. Ilang tagyak gusto mo? Praise God. Ano po, wala ba nagsagot ng dalawa? One more. No email. Okay. Ano yung order sa ating mga binasa, mga kapatid? Ano yung order sa ating mga binasa? Ang babae ay galing sa tadyang ng lalaki. Kaya dapat ang asawang babae ay isang katulungan o magpasakop sa kanyang husband. And the husband should care, provide, and protect his wife. Kaya ikaw na asawang babae, huwag mong ina-under ang husband, ang husband mo, kundi magpasakop ka dito. Amen? Respetuhin mo siya bilang iyong ulo o head of the family. Yan ang instruction ng Diyos sa iyo at huwag mo itong susuwayin. Amen? Amen. Lalo na kung nakikita mo namang matino, maayos, inaalagaan, nagpo-provide, pinoprotektahan, at minamahal ka niya. Sabi ni Sis Joyce, meron ba ganun? Clear po? Amen? Tayo naman mga lalaki o mga husbands, meron po mga ganun, mga kapatid. Amen. Ngayon, tayo namang mga lalaki o mga husbands, huwag tatamad-tamad. Baka mamaya ang babayang kumakayot, tapos ikaw ay senyorito, tapos may bisyo ka pa. Tapos ang gusto mo, ikaw pa ang masusunod. Walang mangyayari po. Ganun. Okay, number 2, relationships in the Bible. Number 2, husbands, love your wives. Ephesians chapter 5, verses 25 to 33. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church, and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Ang asawang lalaki ay dapat mahalin ang kanyang asawa gaya ng kanyang sarili. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa church at ibinigay ang kanyang sarili para sa church. Sino nga ulit yung church? Tayo, ang mga Kristiyano. Yan dapat ang tularan nating halimbawa. At yan ay isang pag-ibig na mapagsakripisyo at hindi makasarili. Dapat ganyan tayong mga lalaki sa ating mga asawa. Amen, mga kalalakihan? Amen. Kaya dapat ang asawang lalaki ay mas habaan pa natin ang ating patience. Kasi kung minsan madaldal or moody ang mga babae. Amen? Amen. Genesis chapter 2 verses 15 to 17, it says, Then the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Maliwanag na ang inutusan ng Diyos ay ang lalaki, na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Listen to this, men of God, mga asawang lalaki, you must teach your wife. Kasi minsan nagagalit ang mga husband kapag tinuturuan sila ng kanilang mga
Asawang babae, hindi sa ayaw magpaturo o ayaw makinig, pero dapat ikaw ang namumuna sa iyong pamilya. Tingnan natin ang nangyari nang nilinlang ng ahas ang babae sa Genesis chapter 3 verses 1 to 13. Nagkaroon ng blaming game o paninisik. Tingnan natin sa verses 11 to 13. And God said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" Then the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate." And the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Napansin niyo, mga kapatid? Parang sinisipa ng lalaki ang Diyos dahil sa pagbibigay sa kanya ng babae. At sinisi din niya ang kanyang asawang babae dahil sa pagbibigay sa kanya ng bunga. At sinisi naman ng babae ang ahas. Napakagulo kung ganun, mga kapatid. Baka mayroong katulad ni Adan dito, nagsisisi sa kanyang asawa. Alam niyo, yung mabuting asawa niyo ngayon, mga kapatid, hindi yan pinana ni Cupido para sa iyo, kundi bigay yan ng Diyos para sa iyo. Amen? Amen. Ang next kong i-point out dito, ay dapat ang mga husbands ay tinuturuan ang kanilang asawang babae. Kabilang ang mga anak at lalong-lalo na sa espiritual na bagay. Dapat ang husbands ang namumuna sa pag-akay sa kanyang pamilya sa pag-attend ng church. Pero minsan, baliktad ang nangyayari. Ano po, ang husband ang hindi nagsisimba, kaya siya tuloy ang nagiging problem of the family. Dapat matatag ang mga husbands. Dapat pinoprotektahan mo ang iyong pamilya dahil ikaw ang ulo o head of the family. Kapag ikaw ay bumigay kay Satanas, ay malaking pinsala ang epekto nito sa buong pamilya at magiging mahina ang relasyon ng isang pamilya kung ganon. Magiging magulo at pwedeng masira, at yan ang gustong-gusto ni Satanas, ang sirain ang pamilya at sirain ang church. Balikan nga natin yung ating binasa, sabi doon, "Husbands, love your wives." Yan naman ang instruction ng Diyos sa iyo. Kaya yung pagmamahal natin sa ating asawa ay dapat sa hirap at ginhawa. Mga kalalakihan, kung tumaba man yung ating mga misis, tumanda man yung ating mga misis, no, dapat minamahal pa rin natin sila. No, gaya ng unang pagmamahal natin sa kanila. Lalong mamahalin. Amen? Mas lalong mamahalin ba? Wala nag-email? Ako amen ako. Pero kung tumama man, mas lalong mamahalin. Mas lalong hagabon. Praise the Lord. Ano po? Dapat, kung gaano ka kasweet nung una mong nililigawan ng iyong asawa, dapat mas lalong nagiging sweet ka sa kanya. Hindi sa iba. Ano po? Kung dati lagi mong sinasabi na mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Pero ngayon, ang sinasabi mo na, mamahalin kita hanggang sa dulo ng walang ganun. Always remember, mga kapatid, husbands, love your wives. And this is a command of God to you, and you are already one flesh. Sino-sino yung mga husbands na dito? Do you love your wife? Amen. Yes! Amen! Amen. Amen. Ngayon, sabi ng Bible, Wala man ang... Wala man ang tanong, Pastor. another question, my GF. Okay. Nandito ha? Okay. Ngayon sabi ng Bible, kung mahal mo ang wife mo, ano sinasabi doon? Teach her and be the head of the family. Be a good husband to your wife and be a good father to your children. Number 3, relationships. Children, obey your parents. No, marami pa naman sa atin dito na buhay pa ang mga magulang. Ano po? So sabi dito, Ephesians
chapter 6, verses 1 to 3. It says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you, and you may live long on the earth." Ang mga talatang ito ay nagbibigay sa atin ng instruction ng Diyos para sa isang Kristiyanong tahanan. Ang mga anak ay dapat sumunod sa kanilang una, mga magulang sa spiritual o spiritual parents sa simbahan. Ano po yung mga halimbawa nito? Mga pastors, elders, or mentors. Sapagkat ito'y matuwid sa Panginoon, sabi yan ng banal na kasulatan. At ang mga anak, pangalawa, ay dapat igalang ang kanilang mismong ama at ina o biological parents. At ito ang tanging uri ng tahanan na kinikilala ng Diyos kasi instruction niya ito sa isang Kristiyanong tahanan. Amen? Napaka-importante ito na matutunan ng mga anak, lalo na yung verse 2 na binasa ko kanina, na sinasabi, honor your father and mother. Dahil sinasabi dyan na ito ang unang utos na may pangako. Sa lumang tipan pa lang ay pinag-utos na ito. At ano ang mga pangako na napapaloob dito? Una, upang maging mabuti ang iyong kalagayan. Pangalawa, at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Live well and long life ang mga promises na napapaloob dito. If you obey and honor your father and mother. Amen? I have a friend before, noong teenager pa lang ako. Nakita niya kasi na nagalit ako sa mama ko, tapos sinisigawan ko. And ang advice niya sa akin ay huwag mong ginaganyan ang parents mo upang gumanda ang buhay mo at future mo. Ngayon ko lang na-realize na totoo pala yun. And biblical pala. Okay, number 4, relationships. Parents, bring your children up for the Lord. Para naman sa mga parents ito, katulad din natin. Ephesians chapter 6 verse 4, it says, "And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord." Pansinin na ang talatang ito ay nagsisimula sa isang note of warning. Ano sabi doon? Huwag mong galitin ang iyong mga anak. Do not provoke your children to wrath. Doon pa lang sa Old Testament ay isa na itong sagradong ministry ng mga magulang doon sa kanilang mga anak upang palakihin sila sa pagsasanay at pagtuturo ng Diyos. Mababasa yan sa Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 9. Kaya napakaganda na habang mga bata pa sila ay dalhin na sa simbahan at matuto ng mga memory verse and Bible stories, pero dapat nagsisimula na ito sa ating tahanan mismo. Amen? Proverbs chapter 22 verse 6, it says, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." Paborito ata to ni Kuya Jerry. Dapat lahat ng mga magulang ang unang-unang teacher ng mga anak pagdating sa spiritual na bagay. Ano nga ulit ang sinasabi ng ating binasa sa Ephesians chapter 6 verse 4? "Bring them up in the training and admonition of the Lord." Instruction ito ng Diyos sa ating mga parents. Tandaan, ang unang-unang ministry natin is our family. At ang ating mga anak ay pinagkatiwala yan ng Diyos sa atin. Amen? Kaya dapat turuan, i-train natin sila doon sa pagtuturo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita upang sa kanilang paglaki ay hindi nila ito malilimutan at maging gabay ito sa kanila sa buhay. Kung ano ang nakikita ng mga anak sa magulang, ay yun din ang kanilang ginagawa. Kaya bilang mga magulang ay maging mabuting halimbawa tayo sa ating mga anak. Amen? Also parents, especially to the father or the head of the family, it is our responsibility to bring our children in the discipline. The church can help you, but it's not their responsibility to discipline your child.
The church is there to teach and guide you, but you need to train and instruct your child according to the Word of God. Amen? Ito ay mabigat na mensahe sa mga husbands and fathers. Pero ito talaga ang katotohanan. Totoong we are the leaders of the home at kailangan nating i-lead at itaguyod ang ating pamilya na kung saan dinisenyo ito ng Diyos. Dahil ang isang pinakamatinding struggles ng isang magulang ay sa loob ng kanyang tahanan, hindi sa labas ng kanyang tahanan. Kaya habang maaga pa, sabi ng Word of God, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Madalas ang problema ng karamihan ay relasyon sa bawat isa sa loob ng tahanan or relational issues. Hindi maayos. And weak or lack of leadership of parents, especially the father. At kung ganyan ay magkakaproblema talaga ang mga anak, magkaka-issue talaga ang mga anak at ang buong tahanan. At kapag i-trace ang palaging problema ng bata, ay nagmumula sa loob ng kanyang tahanan. Gaya ng sabi ko kanina, yan ang gustong-gusto ni Satanas, ang masirang isang tahanan at ang church. Kung kayo tatanungin ko mga kapatid, gusto nyo ba yun? Diba? Hindi. Of course, hindi natin gusto. Kaya habang maaga pa ay i-train, i-guide at turuan ang ating mga anak sa katuruan ng Diyos upang sa kanilang paglaki ay hindi nila ito makakalimutan at maging gabay nila ang mga ito. Amen? Okay, number 5. Servants, be obedient to your masters. Lahat naman siguro tayo dito is mga servants. Ano po? Or mga employees. Ano po? Ephesians chapter 6, verses 5 to 6. It says, "Bond servants, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart, as to Christ, not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart." Konting background, sa lugar ng Efeso or Ephesus, mayroong mga alipin o slave o servant sa karamihan ng mga sambahayan. At iyan ang dahilan kung bakit isinama ng banal na espiritu ang relasyong master-servant dito. Based sa ating talata, ang high standard na ini-expect sa isang servant ay dapat magtrabaho ng maayos sa kanyang master o Panginoon dito sa lupa. No, sa mas mababaw na kahulugan, employer, boss o amo. Na parang naglilingkod ka sa Panginoon sa langit o Heavenly Master, the Lord Jesus Christ. Gaya ng ating binasa, ano sabi doon? Bond servants, be obedient with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ, not with eye service as men pleasers, but as bond servants of Christ, doing the will of God from the heart. Kaya ang isang mabuti at Kristiyanong servant o alipin ay masunurin. May takot sa kanyang amo at sa Diyos, hindi pasaway, at hindi gumagawa ng kababalaghan sa kanyang trabaho. Kundi ginagawa niya ito ng maayos. Hindi puro reklamo at hindi rin laging late. Isa pa, hindi pakitang tao. Nandyan man o wala ang kanyang amo. At hindi rin, ito madalas, hindi rin sip-sip. Kundi ginagawa niya ang mga ito sa kanyang puso. Dahil alam niya ito'y kalooban ng Diyos. Amen? At kung gayon, magkakaroon ka ng reward sa Panginoon kahit pa isa kang servant o slave. Ephesians chapter 6 verse 8, knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. Okay, number 6, ito na po yung ating panghuli mga kapatid, na relationships in the Bible. Number 6, masters, consider the welfare of your servants. Ephesians chapter 6 verse 9, it says, "And you, masters, do the same thing to them, giving up threatening, knowing that your own master also in heaven
and there is no partiality with Him. Nangangahulugan ito na ang mga employer, boss o amo ay dapat magbigay ng parehong konsiderasyon sa kanilang mga empleyado o servants. Huwag silang abusuhin, kundi magbigay ng maayos at mabuti na pagtrato sa kanila. Amen. Dahil ang mga Panginoon dito sa lupa ay mayroon pa rin nakakataas sa kanila na Panginoon sa langit. Amen. Sino yun? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? At lahat ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Walang mayaman o mahirap. At sa kanya ay may fair judgment. At kung ikaw ay isang malupit at masamang employer o amo, yan ay iyong pagsusulitan o pagbabayaran sa final judgment ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga ng Panginoon, Romans chapter 12 verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipahubayan ninyo iyon sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen? Amen. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ito ang mga alituntunin ng Diyos, or God's rules or God's orders, para sa masayang, banal at maayos na mga relasyon ng tao, at ito'y napakaganda kung talagang ina-apply natin ito sa ating buhay at sa ating tahanan. Remember this, mga kapatid, ito ay posible lamang na makakamit kapag tayo ay namumuhay ayon sa obedience o pagsunod based on Ephesians chapter 5 and 6 na ating pinag-uusapan ngayon. At ito ay habang ang mag-asawang babae at lalaki, mga anak at mga magulang, mga alipin at mga amo ay nagsisikap na mamuhay ng maayos, masaya, may pagmamahal, may pagpapasakop, may respeto, pagkakaisa, at sa pagsunod sa banal na Espiritu. Amen? And I declare, God bless your home, God bless your family, and may you have a healthy, happy, obedient, and harmonious family in Jesus' name. Let me end this with a short prayer, mga kapatid. Father God in heaven, thank you again, once again sa mga sandaling to. Salamat po sa opportunity na ginamit mo na naman ako, Panginoong Diyos, upang may bahagi ang iyong nais pagdating sa relasyon sa aming mga Kristiyano, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa pagtuturo na naman sa mga sandaling ito. Nawa maging bukas ang puso ng bawat isa upang matanggap ang iyong masalita, maintindihan ito, at bigyan po kami ng kalakasan upang may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Either you are a husband, you're a wife, you're a parents, you're a children, you're a master, you're a slave. Mga kapatid, lagi natin tandaan, nais ng Diyos na mamuhay tayo ng mapayapa, masaya, may submissive, may obedience, may respeto and loyalty sa bawat isa. Panginoon Diyos, maraming salamat na naman sa encouragement na ibinigay mo sa mga sandaling ito. Lahat naman ito, Panginoon Diyos, nawa tumigo po sa aming puso't isipan at hindi namin ito makakalimutan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po muli. Let your Holy Spirit touch our hearts, Panginoong Diyos, upang hindi po ito manakaw ng aming kaaway. At lahat ng ito, idinadalangin namin sa iyong bugtong na anak naming Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Akin pong ibinabalik sa ating presider. Maraming salamat po, Pastor Rocky, sa salitang ibinahagi nyo ngayong araw na to na naway tumimo sa ating isip at puso ang lahat ng mga salitang na binigay ng Diyos sa atin. So, mga lalaki, narinig niyo po ang utos ng Panginoon? Amen. Mga babaeng asawa, wala palang asawa, lahat mga dalaga. So, bilang anak, bilang anak ng iyong mga magulang, so dapat alam natin kung paano natin mahalin natin mga magulang. At sa mga asawa, isubmit nyo ang sarili nyo sa inyong mga asawa. At mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong mga asawa. Okay? Amen. God is good? All the time. All the time? God is good. Okay, so maraming salamat mga kapatid.
Ngayon po, ina-acknowledge ko po ulit ang presence po ng ating mga kapatid po sa LOL. Ang LOL po, sa hindi po nakakaalam, Light of Light po. So last anniversary po ng JCL, na-invite po sila na mag-join po sa atin. Ngayon po, ina-acknowledge ko po ang ating pastor, si Pastor Arnold. Pastor Arnold and Pastor Arnold. Maraming salamat. Salamat, kardinal eh. Amen. Gawin ng Diyos at nakaka-miss kayong makita muli. Gawin ng Diyos sapagkat binigyan po muli tayo ng pagkakataon ng Diyos na magkakita-kita. At yun nga, kami ni Pastor Rocky, araw-araw kami nagkikita dahil magkasama kami sa airport for trabaho. So araw-araw, kaya nabanggit ko sa kanya na papasyalan namin kayo dahil sabi nga ng aking butihing pastor na si Pastor Arnold, nakakamiss din sila at pasyalan din natin. Baka akala nila nakalimutan na natin sila. Amen. Purihin ng Diyos at yun nga lang, wala ata si Brother Glenn at saka si Brother Oliver. Purihin ng Diyos. Sana maganda ang kalalagayan ng kanilang pamilya at ang kanilang bakasyon. Itong mga pagkakataon pong ito, nagpapasalamat kami sapagkat sa ngayon po, tuloy-tuloy yung aming mga gawain na kung saan sa ngayon ako din po kasama ni Pastor Arnold na nag-aaral patungkol sa New Life Discipleship. Kung saan tayo po nationwide magpapalago ng ating mga kapatiran. At dinadalangin po namin na isang araw makasama po muli namin kayo sa mga ganitong gawain. Anytime po na kayo ay may mga gawain, open po kami na makarating sa inyo, gayon din sa mga gawain namin. Pumuli kayo sapagkat napakagaling ng mga musicians nyo rito. Yan si Bro Justin. Amen. Sige po, maraming salamat at tuloy na. Praise God, maraming salamat po, Bishop Mayor. At syempre, hindi po natin palalagpasin na magbigay ng kanyang testimony at pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay, si Pastor Arnold po. Purihin ng Diyos. Napaka-flattering naman po. Sa totoo lang po, yung sinabi po ni Brother Butch, na-miss po namin kayo. Amen. Reason, bakit sabi ko kay Brother Butch, bro, pakisabi kay Pastor Rocky, napupunta tayo sa kanilang magsama. Amen. And then, buti pa nga po siyang hindi matuloy. Kasi po, doon sa isang iglesia, ating pong minamanage is ako po pala yung tatayo na mag-mensahe. Alas 8 po yung umpisa ng gawain. So, dinitali ko kay Brother Butch yung oras. Sabi ko, makarating tayo doon. Alas 11:30. Sabi naman niya, sabi ni Pastor Rocky, okay lang daw. Purihin ng Diyos. Kaya purihin ng Diyos. Pagkakataon po na binigay sa amin na tayo po ay makadaupong palad. Tunay nga, I'm amazed. At salamat sa Diyos sa buhay ninyo mga kapatid. Tunay, nandun yung kagalakan sa pagsamba, pagbibigay pa, pagpasasalamat sa Kanya. And then, first time, nag-mensahe si Pastor Rocky, praise God, purihin ng Diyos. Anointing na ibigay niya. Kaya po, ang masasabi ko lamang po, let's continue. Amen. Sa mga pagsubok po na nadadanas sa mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor Arnold, sa iyong binahagi.